bagay, kung nag-radyo ko, alam na hindi na yung Eric yung tumutok sa akin. Yung perfection natin ay kailangan siya mabautismuhan ng Espiritu Santo within the body, the soul, and the spirit. So, bakit tao ba yung bautismuhan sa Espiritu at sa soul? Kasi ang ano ko dito, yung soul at saka yung spirit na lang para mo siya pwede mag-intention. So, ito ba ay may tawag nito, may perfection na ba although hindi pa siya Sister Jella, siya mo kung nagpunta ito wala kayong pagkakalan na yung final na kita, Hindi po. Hindi? Hindi po. Kita? Hindi. Dito kita. Hebrews chapter 9, malaki. Tanggalin mo nga, tapos umupo ka lang sa akin. Hindi pa rin kita. Di pa nito kita. Hindi masyado. Mas kulong pa siya kasi. Dito na babasa? Medyo. Bumapit ka na dito. Bumapit ka na. Katulad ginagawa ko, kahit may nag-prepare, isigit ko talaga. Perfection. Okay, okay. Si Bart Jackson yata o si Pastor Villagonza, yung unang-unang turo, may tinuro siyang positional. Sino nakakaalala na? Tinuro ko na ito dati, Tagalog pa. Merong relative. Kasi nung huli, hindi na ito ginagamit pa sa Villagonza. At merong ultimate. So, ang positional perfection, yan yung justified by grace, through faith. Yung wala ka pang ginagawa, perfect ka na. Grabe, no? Pero turo ng protestante yan, di ba? Turo ng baptist yan. Turo ng Bible yan. Ilan mo intindihan nyo? Ano yan? Di ba? Grabe yan, eh. Biyaya na eh. Biyaya na eh. Pero huwag mamisunderstand ng biyaya na to, hindi to excuse sa katamaran. So, ang positional, pag natanggap mo si Kristo na totoo, mahilig pa magpatanggap yung mga denominasyon, di ba? Sakdal ka na. Ngayon, meron tinatawag na relative. Kumpara sa iba. Iba ka sa iba. Hindi ka pwede pumareho sa sanlibutan. Ito na yung pagsisikap. Be ye holy. May words na yan. Ito na yung sanctification time. Be ye holy. May iba ka. So, holy, sanctified, na bukod. Bukod tangi ka. You are a holy nation, a royal priesthood. Ito yung sabi ni Barbara Oswald. Sino nakaalam niyo isang turo ni Barbara Oswald? Saan kamay? Kakaiba. Hindi ka pwede sumabay sa sanlibutan. Kung pag-usapan natin relative, sa lahat ng message believers, hindi ka rin pwede sumabay. Technically, kung maingit ka sa kanila, traditional sila eh. Parang ganito ang inggit. Ang inggit, mabiyaya, madami, malagana, malawak ang ministry. Pag pinagpapala sa lahat ng bagay. Ngayon, marunong ba kayo tumingin? Because nasabi ko mas magaling tayo sa kanila. Tingin ko nga, merong mas disiplinado doon kaya sa atin. Pero ang hapon natin mensahe. Ibig sabihin, binigyan ka ng Diyos
ng mensahe. Alam mo, anong gagawin mo para maging sakdal. Kunwari, sila, kontento na lang, makinig yung miyembro. Tayo, hindi tayo kontento. Pero kung winner out natin yan, na nag-visitation tayo, nagpalakas tayo ng kapatiran, rename natin sila, mag-interview, mag-share, royal priesthood. So, hindi isang leader tinitignan. Lahat ay royal priesthood. Lahat ay malago. Lahat ay nag-share. Lahat nagtatanong. Lahat may hindi lang yung pastor. Di ba? Mas maganda yan. Yung nga lang, kailangan mong tuparin. Ngayon, sila, kung walang ganyan message, ang pinakaligayahan nila, bibigay na ng Diyos. Pinagpapala na sila ng Diyos eh. Kung yan naman message na gusto ninyo, sige, bigay na ko na lahat sa inyo kasi hanggang dyan na kayo. Okay? So, kahit sa between message churches, may relative perfection din. Iba yung asceticism, iba yung talagang word bride, no? How do you manifest word bride? Hindi sa dami alam, malawak ng gawain, gano'ng kalapit ka sa katotohanan? Gano'ng natutupad mo yung actual will of the Father? Will of the Father ba na puro na inisip? O will of the Father nakarakontent? Hindi ka kailangan yung alam. Kailangan, hindi ka maraming alam. Yung maraming alam sa ibang tao, sa ibang pastor naman to pastor sa pastor, actually level 3 yan eh. Yung level 3, ang emphasis nila, mas marami pa silang alam na mas malalim kaysa level 2. Oo, totoo yan. So, malaganap na sila dati, marami na convert mula sa level 2. Hindi lang nila alam yung level 2, level 3, kaya parang tingin nila pareho lang. Madali makaakay kasi message believer ka, prophet follower ka, quote-based ka, o madali lang, di ba? Madali maka-access. Kaya pa-fellowship mo level 2, pa-fellowship mo level 3, hindi mo kita different. Mukha lang ito, mas marami yung paliwanag. Pero maliban may tabulation ka, hindi makita. No? Marami na convert sa yung 3, marami na convert sa 2. Yung 2 naman, may nako-convert sa 3 because parang nababahaw na. May nababahaw. Kaya, ang tingin yung lawak na naman gawain. No? Pareho naman prophet quote eh. So, tingin nila, it doesn't matter kung alam nila yung alam namin, basta kung prophet, absolute sila, pareho kami safe. May ganyan panunaw sa 3. Nire-recognize nila yung 2 na parehong prophet follower, so pareho na magigingkas. May alam lang ako ng dinala, pero wala katulad. Parang Berean din. So, of course, ang Berean natin, dapat walang borders. Hindi sa loob ng end time, kahit denomination. Okay. So, relative perfection, ang end time, mas angat sa denomination. Ang Kristiyano, mas angat sa ibang religion. Sa artista, kaya sa unbeliever. So, relative, kailangan angat ka. Ngayon, ang angat na to, utos ng Diyos, hindi dahil nagmamayabang ka. O nga pala, naputo niyo sa Israel kanina. Yung 3, parang angat sila dahil sa lalim nila kaysa 2. Ang problem, Nicolay ka lalim. Pwede ka lumalim, Nicolay ka alam na yun. Bigyan ko kayo halimbawa sa akin. Kunwari, yung sinabi ko, yan lang pinapakinggan nyo. Ayaw nyo makinig sa iba, ayaw nyo i-compare sa iba. Gusto lang sa iba. Oh. Pwede ba sa akin, magiging Nicolay na rin yan? Alam din ni Barbara naman yan, yung binabakpakan niya yan. Ngayon, anong ko ba sinasabi, ano yung kailangan nyo gawin? Kailangan nyo makinig sa iba, and back and forth. Yan, yung pala hindi kayo Nicolay ka, patas nyo, kinukuha yung palit ng iba, patas nyo kinukuha yung palit ko. Pero gusto ko rin sabihin dito, Nicolay ka rin yan, kung bakit gusto nyo yung kabila kayo dito, kasi namili ka na rin. Totoo yung sabi ng iba, maraming mali ni Francis, personal. Parang naging bias ka na, kasi hindi mo na kinukuha yung palit ko eh.
Para ka maging patas, kunin mo yung panig mo. Sabi nila, ganun ka raw. Pwede ko ba kunin yung panig mo? Sabi, ayaw ko gawin yan. Unti-unti ka na naniniwala. Oo nga, iiwas na ako dyan. Hindi ko lang sabihin yun. Ang patas, parehong respeto. Ano yung turo ko dati? Respetuhin nyo rin sila, gaya respeto nyo sa akin. Pero yung kabila, hindi ganyan turo eh. Ay, mali yan. Huwag yan natuturo na patas. Walang patas. So, pagsubok yan. Pagsubok yan sa bawat individual. Pagsubok sa isang ministro yan. Ikaw ba'y mahuhulog sa Nicolaita o hindi? Hindi pa rin yan. Halimbawa, nasanay sa'yo, di ba? Palagi yung mga backplay. Parang, ayaw mag... Pwede ba, mali pa na i-compare yun, di ba? Di ba? Pastor, hindi masyado na. Gusto ko kayo tayo na Ganito yun. Kung talagang masusunod yung training, obligado mag-strive sa iba. Kaya meron tayong chronicle eh. Mayroon nga parang may favoritism na. Gusto ko rin gawa. Halimbawa, ito maganda magsalita, ito hindi yan. Wala akong gana dito na kinig, ayaw ko niyan, gusto ko dito. Barbajan lang, Kahit sa atin, nangyayari yan. Barbajan lang, bigyan tayo example lang. Ako, Efra, pwede ako mainit kasi hindi siya katulad ng ibang preacher na pasigaw-sigaw. Yung pasigaw-sigaw, buhay ka eh. Kaya Efra, duda sa mga tao ba, tinatapos na yung sermon. No? Alam mo ba, kailangan mo mag-struggle para hindi yung sinasabi niya. Kasi mabilis siya magsalita, ang dami niyang verse binabanggit. So, ito na pinag-usapan natin, mas magaling magsalita at mas nakakaisip magsalita. Kung ang hinahabol mo katotohanan, so isipin, nasa-train ka maging Berean. Kailangan mo pa rin mag-objective report. Kaya nga, mahalaga ng objective report. Bakit? Yung kahit gaano kainit yung tao, kailangan makuha mo yung punto niya. Kahit anong mali-mali ng tao, kailangan makuha mo yung punto niya. Kung hinahabol mo lang, nakakainit dito, masaya, masigla doon, panlabas ang tinitignan mo, baby Christian ka. Yung panlabas, tinitignan mo, kasama, may aircon dito, doon walang aircon. May aircon, may ayaw pa rin matindi. So, ibig sabihin, ay gusto ko sa bukaw, may aircon dito, walang aircon. May mga ganun. Meron akong sinakaya doon sa Pogelo, ay masaya doon kay Lampasaran kasi masaya tugtugan. Nakapatira sa loob. Sinakaya ko dyan kay Brother Ver. Gusto ko yung Lampasaran kasi masaya doon, masaya ang tugtugan. Kasi rin natin Brother Ver din. Binigay ko yung number. Sinakaya. So, maraming kapatiran niya sa end time. Hindi word ang hapon. Di yung halimbawa. Ka-close niya, hindi niya ka-close. Naka-away niya, hindi niya naka-away. May ganun eh. Oh, may alam ako, lumipat. Wala 1 ha? 1 siya. Lumipat sa 2. Several yun. Church ni Pastor Jonathan. Libre Pastor Jonathan. Lumipat yan sa 2. Nakikita ko sa 2. Ngayon, siyempre, ayaw nila sabihin ano yung dahilan. Pero ang dahilan, hindi wala nang kinalaman sa word. Kung ang word ang habol mo, madaling patunayan, alin yung tama at mali. Wala nang patunayan sa mga tama at mali eh. Nasa convenience na, o nasaktan ka mo, hindi personalan na. Dalaw, may mababaw, may malalim, pero lahat yan, hindi word ang dahilan. Ang dahilan, nakagrabyado, personal, o may kwento, may totoong kwento, maling kwento, may ginawa sa kanya, walang ginawa sa kanya. Kung word ang habol mo, sasantalin mo yan. Gusto ko ito ipatotoo sa akin. Si Pastor Villagonza, Sister, wala dito si Pastor Villagonza. Sister Lisa, hindi ka nakaka-attend kay Pastor Villagonza. Nakaka-attend ka, no? Alam mo ba, nung huling bahagi, maraming hindi magaganda ako naranasan sa kanya. Pero, ang tama, isang tabi mo yun. Of course, ginawa ko na rin yung Kristiyano paraan na kausapin siya. Nagreklamo na rin ako, pero huwag magalaw. Ang mahalaga pala ganito eh. Kahit anong mali niya, habulin mo yung katotohanan. Pinapakita sa amin Diyos, ang reason nandun ka sa church, ang habol mo yung salita. So, sa testimony ko, nakuha ko yung mensahe. Ngayon,
umabot yan to the point, wala na akong natututunan bago. Pero nagpatuloy pa ako sa kanya. Respeto ang tawag ko. Respeto. Ibig sabihin, nung nagsimula ako dito sa Kogyo, umaatin pa rin ako sa kanya, kahit na nagkakamali-mali na siya, respeto pa rin, atin. Hindi ko siya inayawan. Siya yung umayaw sa akin. Parang pina-welcome sa kanya. Pero ako, hindi ko siya, never ko siya tinaboy. Inaya ko pa siya dito. Inaya ko pa siya mamit yung mga pastor. So, naging patas ako. Importante, ang habol mo yung word. Then, pag habol mo yung word, habol mo respeto. Yung respeto, hindi magiging spoon feed ka sa mali. Kundi, patas ka. May tama, may mali. O, compare. Ayaw niya, di wala. So, mahalaga yung word ang habol. Maraming naglilipatan, hindi word ang dahilan. Ngayon, may mga kausapin ngayon tayo, idadahilan, word ang dahilan namin. Kung word ang dahilan, hindi ka iniiwas, tumingin sa ebidensya ng iba. Okay, sabi ni Bermenan, kayo kay Jackson, kay ganyan. Okay, alam mo naman yung turo ni Jackson. O pinkwinento lang kayo. Kung kwinento lang kayo, hindi sapat yun. Kailangan, kunin mo pa rin yung pangit ng tao. Kaya nga, para ka maging vindicated messenger, itulak mo yung tao, kunin yung kabilang panig, at kunin yung panig mo ng patas. Walang kampi-kampi. Kayo, objectively, magtingin sa ebidensya. Transparent tayo, mag-amin tayo. Walang sama na loob. So, yan ang tama. Yan, word na habol. Yung kapatiran na word ng habol, it doesn't matter saan siya matin. Ang importante, saan siya makakakain. Walang pag-aari. Alam mo yung nangyari niya? Teka, kwento ko sa inyo. Home church. Lagyan ko na to. Home church. Narinig niyo na siguro itong home church. Kailangan meron kang home church. Ang home church pwedeng bansod ka. Naghanap ka lang ng maatinan. Hindi masama yan, ha? Pero paano kung dyan ka lang? Ang hapon mo, fellowship, kahit sa ang church. Nagkaroon ka ng home church kasi dyan ka lumago. Diyan ka nakaka-fellowship, diyan ka nakaka-share. But it doesn't mean yun lang ang church mo. Ang church mo, lahat ng kapatiran na meron, kahit na iba tayo unawan. O sige, baka may tanong pa kayo. Kahit saan ka. So, yan nga ang mahirap dyan dahil unang-una, dahil wala ka namang church, ay marami kang church na pinupuntahan, hindi ka stable doon sa church. Kagaya yung sinasabi ng prophet na hindi masama na pumunta sa ibang church, pero alalahanin mo na may iyong church ka. So, ganito yun. Ito